Ngayon po ay Thursday ng ika-11 linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hindi nakakakilala sa Diyos. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakainin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papaano po ba tayo dapat manalangin? Sa dasal na Ama namin, ang dasal na itinuro ni Jesus sa atin sa mabuting balita, ipinakita po ni Jesus ang tamang disposisyon sa pagdadasal. Sinabi po ng Panginoon, ganito kayo manalangin. Una, Ama namin. Tawagin ninyo ang Diyos na aming Ama. Ama namin, ibig sabihin, ang Diyos ay Ama nating lahat. Kaya kung tayo ay mga anak ng iisang Diyos, dapat tayong makitungo sa isa't isa bilang magkapatid. Ama namin, ibig sabihin, isama din natin ang ibang tao sa ating panalangin. Ama namin, ibig sabihin, lumapit tayo sa Diyos bilang mga anak na naglalambing sa Ama. Pangalawa, sinabi ni Jesus, sabihin ninyong sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit, na sa ating pagdadasal, hindi po natin layunin na baguhin ang isip, plano at kalooban ng Diyos. At ang ating isip, plano at kalooban ang masusunod. Ang mga salita ng tao ay hindi po kailanman makapagpabago sa isip, plano at kalooban ng Diyos. Ngunit ang salita ng Diyos ang nagpapabago sa tao. Kaya ang unang bunga ng ating dasal ay hindi po ang pagbabago ng isip, plano at kalooban ng Diyos. Ang unang bunga ng ating dasal, ang nagdadasal ay nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang puso. Kaya sa ating pagdadasal, nagdadasal tayo tulad ng dasal na Jesus sa Garden ng Gethsemane. Nananalangin tayo na masusunod sa ating buhay, hindi po ang ating isip, plano at kalooban, kundi ang isip, plano at kalooban ng Diyos. Pangatlo, sinabi ni Jesus, sabihin ninyong, bigyan mo kami ng aming kakainin sa araw-araw. Pagkain po sa araw-araw ang ating hinihiling at hindi po pagkain buwan-buwan o taon-taon. Dahil gusto ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya, hindi lamang po isang beses isang buwan o isang beses isang taon. Gusto niyang lumapit tayo sa Kanya sa araw-araw ng ating buhay. Kaya nga kahit alam na ng Diyos ang ating pangangailangan, kailangan pa rin nating lumapit at magdasal sa Kanya. Dahil sa pamamagitan ng ating consistent prayer life, tayo ay magiging malapit sa Diyos. The more we pray, the more we get closer to God. Nagdadasal tayo because we want to be best friends with God. Pang-apat, sinabi ni Jesus, sabihin ninyong, patawarin mo kami sa aming mga sala tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Kaya kailangan po nating magpatawad. Dahil kung hindi tayo makapagpatawad sa ating kapwa at dinadasal natin ang dasal na itinuro sa atin ng ating Panginoon, ang Ama namin, parang sinasabi natin sa ating Panginoon, Panginoon, huwag mo po akong patawarin sa aking mga kasalanan dahil hanggang ngayon hindi ko pa mapatawad ang aking kapwa. Kaya ang Ama namin, ang dasal na itinuro sa atin ng ating Panginoon ay isang dasal na hindi lamang natin kailangang dadasalin, kundi isang dasal na kailangan nating isabuhay sa araw-araw. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties.
Protect them with the shield of your strength, and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.